Mabuhay! Hello everyone! It's me again, Aline, and welcome to my vlog. At dahil nga mga beshi ko, 5 araw akong walang pasok, gawa ng nagkasabay-sabay yung sabatyag pati na rin yung holiday, kaya marami tayong time para gumala. At ang pupuntahan pala natin ngayon ay isang palasyo nung unang panahon dito sa Hungary. At isa na naman to sa mga episode ng Tara! Gala tayo. Kumakain na nga pala kami dyan mga beshi ko sa loob ng kotse. Kasi ba naman, inuna pa talaga yung gumala kaysa yung mananghalian sa bahay. Buti na lang talaga mga beshi ko, itong si Ate Lenlen laging prepared sa pagkain. Nilan ako na nga din pala dyan yung isang uwi siya na bigay ng VH Asian Mart. Naisipan ko nga yung dalhin kasi ba naman mga beshi ko, alam ko naman na nagkikrave din naman yung mga kaibigan ko. At kung nagkikrave din kayo sa snack na to, bili lang po kayo sa www.vhasianmart.com. So ayan, naisingit ko pa nga. Ano daw? At may panulak pa nga itong dala si Ate Lenlen. Masarap din pala at napaka-healthy itong cranberry juice. Gamot daw kasi to sa may mga UTI. Di ko nga lang alam kung talagang totoo kasi naman mga beshi ko, mas inaalagaan ko na ngayon ang sarili ko. Ano daw? Talaga lang ha? So, ayan, after nga ng ilang oras na pagdadaldala, narating na din namin itong Visegrad Castle. At kung napansin nyo nga, meron sila ditong mga gelato ice cream na pwede mong matikman. At bukod nga sa gelato ice cream, pwede ka pang makakain ng ibang pagkain. Tulad ng mga burger, fries, at madami pang iba. Malawak din pala yung parking lot area nila dito. Kaya naman, hindi mo po problemahin kung saan mo ipapark yung dala mong sasakyan. At pwede naman kayo mga beshi kong mag-commute papunta dito kung gusto nyo. Pwede naman kayong gumamit ng Google Map para hindi kayo maligaw. Nag-umpisa na nga kami dyan umakyat dun sa taas. Madami na din naman kaming nakasalubong na pababa na. At syempre, madami pa rin naman kaming nakasabay na papunta pa lang. Isa kasi ang lugar na to sa talaga namang dinarayo ng mga turista. Buti na lang talaga mga beshi ko, may kaibigan kaming isang Hungarian. Dahil sa kanya, nalilibot namin itong Hungary. Naglakad na nga kami dyan papunta dun sa entrance. At bubungad nga pala sa'yo itong mga upuan nila dito. Kasi diba mahaba-haba yung hagda na ating inakyat. Kaya kung napagod ka man, pwedeng-pwede ka ditong makapagpahinga at umupo. Tulad nitong si Mayora namin, naupo na talaga. At tingnan nyo naman, kahit nakaupo, puro kalukuhan ng alam. Yan mga beshi ko, nandito na nga pala tayo sa pinaka main entrance nila kasi magbabayad tayo ng entrance fee. At ang bayad pala mga beshi ko kapag adult, nasa 2,500 foreign. At kung ikaw naman ay pensyonado na o isang estudyante dito sa Hungary, ang magiging bayad mo lang ay 1,250 foreign. Kung ikaw naman ay mayroong anak na 6 years old below, maa-avail mo na ang free entrance basta kasama yung magulang. At pati pala 70 years old ay libre din. Card ko nga yung ginamit sa pagbayad dyan kasi hindi talaga kami nagwi-withdraw dito. Usong-uso kasi dito mga beshi ko sa Hungary yung puro tap lang ng tap. Hindi ko na nga din matandaan kung kailan ba ang yung last na withdraw ko. So ayan, makakakita ka rin pala dito ng mga souvenir shop na pwede kang makapamili at makabili. At ang opening hour pala nito ay tuwing alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Nga pala mga beshi ko, nagkakaroon pala sila dito ng free entrance tuwing last Sunday of the month. Yung mga batang under 18 years old. At syempre yung mga Hungarian holidays tulad ng March 15, August 20 at October 23. Yan yung mga date kung saan pwede kang makapamasyal dito ng libre. Pero for sure mga beshi ko, sobrang daming tao nun. At kapag madaming tao naman kasi, mahirap na makumuha ng magandang photo, pati na rin yung mga videos. Kaganon pa man, ma-enjoy mo pa rin yung napakagandang view dito. Ang ganda na pala ngayon ng weather dito sa Hungary, hindi na ganun kalamig. At kapag nandito ka na sa taas, makikita mo yung napakagandang Danovi River, pati na rin yung mga bahay dito sa Visegrad. Ito palang Visegrad Castle, itinayo pala to noong 1335 pa. Kaya imagine niyo na lang kung gaano katagal nang nakatayo ang castle na to. Pero kahit gaano man katagal na ang lumipas na panahon, mapapansin mo talaga kung gaano katibay ang pagkakagawa ng castle na to. At matapos kong nga akyatin ang hagdan na yan, ito na yung sumalubong sa akin. Makikita mo din dito sa loob yung mga bulletin nila kung saan nakasulat dito yung history ng castle na to. Pero hindi ko na yan binasa mga beshi ko kasi naman hindi ako mahilig sa history. Para sa akin, past is past. Ano daw? Tapos ganito naman daw yung mga itsura ng mga soldier nila dito dati. At makikita mo din pala dito mga beshi ko, yung naging corona ng mga naging prinsipe dito sa Hungary. At bukod nga sa corona, ito din ang napansin ko mga beshi ko, isang baol. Diba sa pelikula lang natin nakikita to? Nitry ko talagang buksan yan kasi diba sa mga movies, yan yung mga lagayan ng mga gold. Baka kasi dyan na din ako yumaman.
Ano daw? At bukod nga doon mga beshi ko, meron din pala sila ditong mga wishing well. Ay, ang arte ng pagkakasabi ng well. So ayan, dahil nga si Gaya-Gaya na naman ang nalinyo, try nga din ako dyan na maghulog ng coins para makapag-wish. Syempre, yung wish, akin na lang yun, bawal imarites, ha? Ano daw? At ito nga si Ate Lenlen, tinawag-tawag kami kasi meron daw na mukbang. Akala ko pa naman talaga totoo. Funny kasi talaga ako, ha? Ano daw? Ito naman ata yung dining table nila dati. At kung mapapansin nyo nga, ang dami-daming tinapay. So, ibig sabihin pala talaga kahit nung unang panahon, tinapay is life sila. At pagkatapos nga nun, ito naman yung pinuntahan namin, na may mga estatwa na parang nagsasayaw. Ito naman ata sa area na to, ginagawa yung ballroom dance nila dati nung unang panahon. Kaya naman itong si Ate Helen at Ate Lenlen, pasimuno na naman ang kalokohan. Hindi ko talaga sila dyan sinamahan mga beshi ko kasi naman puro kaliwa yung pa ako. Kaya ang ending, kami na lang dalawa nitin yung tagatawa sa pinagagawa ng dalawang yun. Ang saya kaya kapag may baliw-baliwan kang mga kaibigan, ha? Ano daw? So ayan mga beshi ko, patakbo nga ako dyan na umakyat kasi ba naman ang hirap makakuha ng mga videos and photos ng mga walang photo bomber. Sa dami ng tao na pumupunta dito araw-araw, kailangan mong magantay ng ilang minuto para masolo mo ang isang lugar. At dahil nga nasa mataas na part na tayo ng castle, medyo malakas na talaga yung hangin dito. Sobrang ganda talaga ng view dito mga beshi ko. Napakatahimik, huni lang ng ibon at malakas na hangin lang yung maririnig mo. Kaya naman sobrang nakakawala ng pagod at sobrang nakakawala ng stress ang pagpunta dito. Ang saya talagang gumala, lalo na kung ganito yung pupuntahan mo. Masasabi kong sobrang naging worth it na naman yung naging gala namin for today. Eh ako pa naman, basta sa galaan parang hindi nauubusan ng energy. Ha? Ano daw? Para sa akin mas mainam ng gumala kaysa magpunta ka sa maling tao. Ha? Ano daw? Just lang mga beshi ko. Makakakita ka din pala dito mga beshi ko ng mga tumutugtog ng mga instrument. Dami naman akong nakikitang mga ganyan kahit saan sulok dito sa Hungary. Yung magpiplay sila ng instrument and kusang loob mo naman kung magbibigay ka ng pera. So ayan, may pag-akyat pa nga ako dyan na nalalaman. Hay nako Nalin, napakalikot mo talaga. Buti na nga lang talaga may mga kaibigan kang dumadamay sa'yo. Nakikita mo rin pala dito yung kanyon noong unang panahon. Sa movie ko lang nakikita ang mga to dati pero ngayon nakikita ko na ng personal. Siguro sobrang ganda nito noong una, niluma na nga lang ng panahon. At matapos nga ang ilang oras na pag-iikot, naisipan na naming bumaba na. Almost 2 hours pala yung magiging biyahe mo kung ikaw ay magko-commute galing Budapest papunta dito. Pero bago nga muna kami umuwi, naisipan nga muna namin kumain ng ice cream. Tatry daw namin itong gelato ice cream ng Italy. At syempre, tuwang-tuwa na naman ang feeling bata kasi hindi pa nakakatikim ng gelato. Mura lang naman siya mga beshi ko, kaya rin naman sa budget. 600 for nga lang pala yung isang scoop, kaya tigda 2 scoop yung kinuha namin. At halata naman sa itsura pala, mukha naman talagang masarap. Umpisa na nga ako dyan na kumain kasi naman baka matunaw pa, sayang. Ha? Ano daw? At ito naman sina ate, naupo na nga muna dyan para makain yung kanilang ice cream. Tapos ako, gusto ko pa rin talagang kumain ng ice cream. Dito sa likod ang gelatong pangalan. Dami kong kaartihan sa katawan, no? Ha? Ano daw? So ayan na muna for now mga beshi ko. See you!